alaqatul kanuniya bil ulumul istimaiyatil ukhra. So, yan po ang ano po yung kahulugan niyan? Kahulugan po ng relation ng batas sa iba't ibang agham panlipunan. Ya ikhwani wa akhawati, no? Ang batas ay isang uri ng social rule. Aha. Kaidatul ijtimaiya. Ito po yung lalabas, yung apat na legal rule. Yung apat na legal rule. Kaidatul ijtimaiya, kaidatul suluk, kaidatul muljima, kaidatul amma wa mujarrada. Lalabas talaga yan 100% sa exam ninyo. So ang batas ay isang uri ng social rule, kaidatul ijtimaiya, na layunin ay ayusin ang ugnayan at kilos ng tao sa lipunan. Ngunit hindi lang batas ang gumagabay sa asal ng tao, mayroon ding kaugalian, adat, takalid, no? Kaugalian po, adat, no? Meron po yung may pagkakaiba ng urf, adat, doon yan sa usulul fiqh inshallah, doon sa principles of Islamic jurisprudence. Okay. Dito, mayroon din kaugalian, adat, tradition, no? Takalid, pakipagkapwa o itikit, mujamalah, moralidad, akhlak at relihiyon din, no? Din. Okay. Basta kayo na magbasa diyan ha. The nature of social rules. Kunin natin mamaya yan. Kuhan muna natin doon sa kabila. The nature of social rules. Yan po yung nature. Okay, dito muna tayo. Kayo magbasa, tapos i-explain natin yan. Okay, yan po, no? Pagkakatulad ng batas at iba pang alituntunin, pareho silang panlipunan na katuon sa regulasyon ng kilos ng tao sa loob ng komunidad. Pareho silang general at obligatory. Tumutukoy hindi lang sa isang tao kundi sa lahat ng kabilang sa lipunan. Pagkakaiba po ng kanun, akhlak, waddin, waadat, wat takalid. Anong pagkakaiba nila? Ang batas ay may puwersang ipinapatupad ng estado at may kaakibat na material o worldly sanction. Anong halimbawa niyan? Yung multa, pagkakakulong, no? Yan, dito niyan, dunyawi, worldly sanction, not ukhrawi, no? Hindi po sa akhirat na sanction. Iba yun. Okay. Sa akhlak naman po ay nakabatay sa akhlak o moralidad, nakabatay sa konsyensya at panlipunang disapproval. Walang legal na parusa pero may social stigma. Sa relihiyon, sa din, nakabatay sa pananampalataya, may espiritual o ukol sa kabilang buhay na parusa o gantimpala. So, sa adat wa taqalid sa Arabic, kaugalian at tradition nakabatay sa social customs at ang parusa ay panlipunang pressure gaya ng kahihiyan o pagkakahiwalay. So ano naman yung relations ng batas sa agkang panlipunan? Ang relations ng batas sa agkang panlipunan sa sosyolohiya, kukunin natin yan sa ilmul iktisad, economics, political science, history, and philosophy. Kukunin natin yan, nandito yan lahat sa babamba. Okay? Dito yan. Okay. I-explain ko muna yung ano ang connection, yung relation ng batas sa agkang panlipunan. Shortly ito, sosyolohiya, ilmul istimae, kukunin natin yan. Nandiyan yung the nature of social rules, no? Meron rin dyan tayong custom and tradition. Yung customs and tradition, yan po yung adat wa takalid. Religious rules, yan po yung din. Moral rules, yan po yung akhlak. Legal rules, yan po yung kanun o batas. So, yan po, sa sociological istimaiya, sa ilmul istimaiya po, tinutulungan ang batas na maunawaan ang gawi at interaksyon ng lipunan. Sa ilmul iktisad po, ano ang connection or relationship niya? Anong relasyon nila ng kanun, ng batas sa economics? Kung sa ilmul istimai, sa sosyolohiya, tinutulungan ang batas na maunawaan ang gawi at interaksyon ng lipunan. Pero sa economics, sa ilmul iktisad, nakakaapekto ang batas sa property rights, kontrata at supply-demand regulations. Kaya mayroon tayong principles of Islamic economics. Sa ilmu siyasa, anong connection niya? Anong relationship ng kanun, ng batas? Sa political science,
tumatalakay sa relasyon ng batas at kapangyarihan ng Estado. Explain natin mamaya yan. So, ito brief lang, brief explanation. At tarikh, history, nagbibigay ng konteksto kung paano nagbago ang mga batas ayon sa panahon. Yung panahon ng Ottoman Empire, panahon ng Roman Empire, panahon ng Persian Empire ay magkakaiba ang batas nila dyan. So, yan po. Philosophy. Ano ang relationship ng philosophy sa kanon, sa batas? Nagtatanong tungkol sa katarungan, moralidad at pinagmula ng batas. Mula sa tulkalam huna, ang batas ay isa lamang sa maaaring panlipunang alituntunin, magkahawig ito sa moralidad, relihiyon, kaugalian at tradisyon, pero natatanggi dahil ito ay pinapatupad ng Estado at may material na sanksyon. Ano yung material na sanction? Dunyawi lang. No? Mahigpit ang kaugnayan ng batas sa iba't ibang social sciences gaya ng sosyolohiya, economics, politika, kasaysayan at filosofiya sapagkat ang batas ay produkto at salamin ng lipunan. Wahakada. No? So, ano po, okay. Meron pa tayong oras. Barakallahu fiik. Kunin natin yung law and morality, fundamental connections. So, ano po yung law and morality, fundamental connection? Ano ang relationship ng law sa morality?